atin pong patuloy na panatilihin yung presensya ng Diyos sa atin pong buhay. Amen? Sabi nga po doon sa ating inawit, we cry out, holy, holy, holy. Banal po ba talaga ang Diyos sa atin? Bagay, kahit hindi banal sa atin ang Diyos, siya'y banal pa rin. Kaya nga po yung mga anak ng Diyos, dapat din po talagang magpakabanal talaga eh. Hindi pwedeng sinasabi natin na tayo mga anak ng Diyos, Kristiyano, tapos yung kabanalan ay wala sa atin pong buhay. Tandaan natin, sabi po sa Hebrews, di ba? Ang sabi diyan, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Sabi po ng salita ng Panginoon. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya sabi po 'di ba doon sa sa Matthew yung sabi ng Panginoon, mapalad yung may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O 'di ba? Sinabi po ba 'yon? Nabasa niyo na po 'yon, yung blessedness, 'di ba? So kaya ang layunin talaga ng Panginoon sa atin, kaya pala niya tayo ibinalik sa kanya, ay para ibalik din yung kabanalang nawala sa atin. Kaya napakahalaga talaga na tayo po bilang mananampalataya ay ating pagsikapan na mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Dahil sa ang Diyos po natin ay banal, sabi pong ganon, tayo dapat lamang na magpakabanal. Sabi nung iba, ayoko dyan sa inyo kasi ang corny, puro na lang kabanalan, puro na lang panalangin, puro na lang pagsunod. Ay, mga kapatid, kailangan po talaga nating i-apply yung pong mga katuruan ng ating Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Dahil dapat po lamang na nahayag po yan sa ating mga buhay. So tayo po'y tuloy-tuloy na, dadako na po tayo sa ating pong tatalakayin sa umaga pong ito. At ang ating pong tatalakayin sa araw pong ito ay eto, sinayang. Ayan. Mukhang daming nakaka-relate. Sinayang. Iba po ito doon sa mga iniisip nyo, ha? Pero, di ba pagkasalitang ayong sinayang o sayang, ito po yung mga bagay na kung saan, ay hindi natin nagagamit, doon sa mga nararapat. Halimbawa, yung ating oras, nasasayang lang sa walang kabuluhan. Yung atin pong lakas, ay nasasayang lang sa walang kabuluhan. Yung atin pong buhay, hanggang sa tumanda ka na lang, ay hindi mo man lang nagamit. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang dami pong ganyan na nasayang o nasasayang. Lalo-lalo na po yung ating pong buhay. Lahat po naman iyan talagang ipinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Diyos para gamitin para sa kanyang karangalan. Kahit po yung ating mga talento, di ba? Mga abilidad, mga kaloob. Kaya nga po yung alipin na nagtago ng talento, ang sabi ng Panginoon niya, isa kang masama at tamad na alipin. Sabi pong ganun. So talagang ang inaasahan pala ng Diyos, lahat ng mga bagay na meron tayo ay wag nating sasayangin. Lalo na para sa Kanya. Pero hindi po yan ang ating Yung atin pong teksto na gagamitin ay yung pong Mateo 22, 1 hanggang 14. Ayan,
At siyempre, sabay-sabay po natin itong basahin. Basa po natin. Ha? Ayan. 1, 2, 3. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Yan. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang aking piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng mga makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing langsangan ang mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang mga bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ayan. Sayang po, no, yung mga inanyayahan. Ano po? Alam niyo po, yung talinhaga pong ito, no, ay tungkol sa paanyaya ng Diyos, ano po, sa lahat ng mga tao. Ano po? Ito po yung ibig sabihin ng talinhagang iyan. At ang sabi nga po rito, no, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Sabi pong ganon. So ibig sabihin, mga kapatid, ang talinhagang ito, no, ay tungkol, ano po, doon sa paghahari po ng ating Panginoon na kung saan dadating yung araw na iyon, ano po, dadating po yung araw na iyon na ang mga tao po, no, na mga tumugon, ano po, doon sa paanyaya ng Diyos ay makakasama niya. Saan? Doon sa piging niya. Ano, doon sa kanyang kaharian na inihanda niya. Sabi pong ganon. Ito po yung ibig sabihin ng talinhaga. Kaya lang, sabi po ng salita ng Diyos, ano, doon sa talinhaga pong iyon na kung saan ay itinuturo po, no, ng ating Panginoong Yesus, hindi lahat, ano, ng mga tao, ano, ay tumugon. Hindi lahat, ano po, ay pumaroon, ano po, doon sa paanyaya po nung kanilang, nung hari, ano, para doon sa piging ng kanyang anak na lalaki. At ito po'y tumutukoy po, no, sa mga tao na kung saan ay inaanyayahan ng Diyos. Tinatawag ng Diyos. Actually, ang unang mga tinawag, sino? Pagka ating anuhin, sino unang matinawag ng Diyos? Ha? Hudyo. Mga Hudyo. Di ba?
Hudyo ang una niyang tinawag. Pero dahil ang daming Hudyo, alam po, ang Israel naging ano? Matigas ang ulo. Inanyayahan sila, pero hindi sila nakinig. Hindi sila tumugon. Ano po mga kapatid? Kaya sabi nung hari, nakaredy na lahat. Pero yung mga unang tinawag, hindi karapat-dapat. Lumabas uli kayo. Tawagin nyo yung kahit sino. Sabing ganon. So, ibig sabihin, yung pagtawag na ng Diyos dati noon sa Israel lang, sa mga Hudyo lang. Pero, ang kalooban pala talaga ng Panginoon, yung lahat ng tao ay matulad, sa Israel o sa mga Hudyo na tinawag niya sapagkat ang gusto nga ng Diyos ay kapilingin, yung mga tao doon sa kanyang kaharian. Pero hindi po lahat, ay tumutugon. Kaya sabi po doon sa bandang huli, maraming tinatawag, kakaunti lang yung nahihirang. Kaya hindi po talaga lahat ng tao ay maliligtas. Hindi lahat ng tao ay makakasama doon sa piging ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay makakasama sa kaharian ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya Kaya ang ating Diyos ay talagang mahabagin at naroroon yung kanyang kagandahang loob. Bakit kanyo mga kapatid? Kasi nga, 'di ba, sa simula't simula pa, 'di ba, yung mga tao ay 'di ba, naghimagsik sa Diyos. Naghimagsik si Adan, naghimagsik yung mga yung mga Elohim, yung mga anghel ng Diyos, Tapos nung panahon ni Noe, kaya ang ginawa ng Diyos, sila ay pinarusahan. Tapos nung dumami uli, yung mga tao, sa pamamagitan ng lahi po ni Noe, naghimagsik na naman, 'di ba? Tapos naghanap sila, bumaling sila sa ibang mga Diyos. Kaya nga 'di ba, nagtayo sila nung tore na napakalapit na sa langit. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, doon naninirahan, yung ibang mga Diyos. Hindi po yung langit ng Diyos, kasi po meron pong 3 langit sa Biblia. Kaya 'di ba si Paul po sabi niya, meron akong kilalang Kristiyano nakarating sa 4 langit. Kaya yung pangalawang langit, diyan naninirahan yung mga Elohim, yung mga anghel na naghimagsik sa Diyos. Kaya nga tinatawag si Satanas na prinsipe ng Ha? Ha? Ayun, yung prinsipe ng himpapawid, mga kapatid. So sa kabila po ng mga tao po, ay ganun po yung ginagawa. Kahit na nung tawagin na po ng Diyos, nagsimula kasi ang Diyos uli ng kanyang ng mga taong maglilingkod sa kanya sa pamamagitan ni Abraham, di ba? Tapos sa kanila ibinigay yung kautusan, sa kanila pinagkatiwala yung mga pangako ng Diyos, pero ang nangyari, ang Israel po, ang Hudyo po ay laging tumatalikod. At ang titigas po ng kanilang mga ulo. Pero ang Diyos, yung kagandahang loob niya sa tao, ay hindi pa rin nawawala. Naandun pa rin, Kaya paulit-ulit na ang Diyos ay gumagawa ng paraan para yung lahat ng mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Magsisi, at magpasya na sumunod sa ating Panginoon. Yun po yung pagka yung ating uunawaing mabuti, yung pong talinhaga. Kaya nung may mga tumugon, meron pang isang hindi naging karapat-dapat. Bakit?
Kasi hindi siya nakaano, damit. Naku, ano kaya ibig sabihin nun? So yun po yung talinhaga po no, ng ating Panginoong Hesukristo. At ito nga ay tumutukoy doon na kung saan ang paghahari ng Diyos ay katulad po no, dito sa isang lalaking ikakasal. Doon sa anak ng hari na lalaki na ikakasal. At ang gusto nga po ng ating Diyos, pag dumating yung araw na iyon, alam niyo po kung ano po ang nun, malapit na malapit, doon sa tinatawag na dadating yung lalaking ikakasal? Saan malapit yun? Sa? Hindi, doon sa rapture. Alam niyo ba, di ba? Kaya sabi po pala ni Pablo, ang katulad niyo, nangangamba ako na baka kayo'y madaya katulad ni Eva. Sapagkat ang katulad niyo isang dalaga, na pinagkatipan ko kay Kristo. Sabi pong ganon. Nabasa niyo na po yun? Sapagkat, sabi pong ganon ni Pablo, sapagkat ang katulad niyo isang dalaga na ipinagkatipan ko kay Kristo. Baka kasi kayo'y madaya katulad ni Eva. Sabi niya, ay masayang yung aking pinagpagalan, pinagpaguran. Sabi niya pong ganon. So ito po yung tinutukoy po dito ng ating Panginoong Hesukristo. At ang bibigyan po natin ng diin dito ay ito po, kailan nga ba nasasayang yung kagandahang loob ng Diyos sa tao? Kasi po yan grace yan biyaya ng Diyos yan. Grasya ng Diyos yan, lalong-lalo na po, yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kaya nga naparito ang ating Panginoong Hesus para yung mga tao, na mga makasalanan, yung mga tao na namumuhay sa kasamaan, yung mga tao na hindi mga sumusunod sa Diyos, ay akayin niyang muli. Akayin tayo ng ating Panginoon, na bumalik sa Diyos at mamuhay, na katulad po niya. So, kailan nga ba nasasayang yung kagandahang loob ng Diyos sa tao? Una po, sabi diyan, kapag hindi tumugon ang tao sa panawagan ng Diyos. So nasasayang po yung kagandahang loob ng Diyos. Sayang po talaga, bakit? Kasi yung kagandahang loob ng Diyos ay isang regalo. Di ba? Libre siya, ibinibigay. Pero binibigay na lang ng Diyos, wala nang bayad, pero ayaw pang tanggapin ng tao. Binabaliwala pa ng tao, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, dito po sa mga talatang ating nabasa, sabi pong ganyan, sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit, ayaw nilang dumalo. Diba? Tinanggihan po nila. Yung alin? Yung paanyaya. Parang yung yung ini-invite nyo. Di ba? Pagka may ini-invite kayo, lagi na lang, wala nang ginawa, kundi tumanggi. Parang ganon. Pero tayo po, para tayong katulad sa mga alipin na inutusan. Sige, lumabas kayo. Anyayahan niyo yung mga tao. Pero pagka ating yan, ikukunik po sa sa mga kasaysayan, ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta, una 'di ba sa mga sa mga Hudyo, 'di ba? Anong ginagawa nila? 'Di ba pinapatay po nila. Hindi nila pinapakinggan. Sa una papakinggan nila, magsisisi, tapos babalik uli sila sa dati, Tapos pagka nagwa-warning ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta, imbis na sila makinig, yung mga propeta, sabi po ng ating Panginoong Hesus, pinapatay nila, pinagbababato nila.
mga kapatid. Parang tayo, ganun din po, mga kapatid. Para tayo mga alipin na inuutusan ng ating Panginoon. Na kinakailangan ang mga tao po ay atin pong patuloy na anyayahan. Atin pong patuloy na pahayagan. Alam niyo po mga kapatid, meron po tayong responsibilidad bilang mga Kristiyano. Meron po tayong responsibilidad. Meron po tayong tungkulin. Hindi lang po tayo naligtas para maligtas lang. Para sumimba lang, para sumamba lang tayo rito, para itaas natin ang ating kamay pagkalinggo, sama-sama tayo. Ay, meron po tayong dapat na gawin. Ano po yon? Humayo. Yung bang utos na humayo sa pastor lang? Sa mga Kristiyano po iyon, mga kapatid. Kaya nga po yung namin, yung pong aming consultation, laging binabanggit ng ating pinakapunong overseer, na kung ang mga ginagawa lang natin dito sa church, ay yung parang nagsasaya lang, ay parang nagsasaya lang din tayo ng oras. Kung ang ginagawa lang natin dito sa church, ay yung para lang magpakitang gilas, abay, nagsasayang lang tayo ng oras. Kasi sa totoo lang, ang mission po ng church ay dalawa. Natatandaan niyo po ba yung mission ng church? Ha? Ano? Oo nga, imoto po natin yon ng mission office. To win, to train, to send. Di ba? Mga kapatid. Pero ang church, may dalawa lang po talaga na gampanin . Ayan, mag-evangelize. At yung isa, mag-disciple. Yun po yung dalawa, na pinaka, natin, gampanin ng church. Yung tayo po ay mag-evangelize. Yung tayo po ay humayo. Yung mga tao po ay ating pahayagan. Tayo po ay magpatotoo sa kanila. At syempre, pagka iyan ay nakakilala na sa ating Panginoon, hindi sapat po iyon. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo, at, sabing ganon, di ba? Sabi, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At hindi natatapos. At turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. So once na yung tao ay nabautismuhan, nagpasya siyang kumilala sa Panginoon, magbalik loob sa ating Panginoon Jesucristo, pagkatapos nun, ay kailangan siyang maturuan. Kailangang maging alagad, mga kapatid. Amen? Yan po yung ating gampanin, yung ating pong tungkulin. Kaya nga po dapat yung lahat ng ginagawa natin sa church, ay patungkol sa pag-i-evangelize at saka pag-di-disciple. Ay maraming church ngayon, nagiging na lang yung ang tawag doon, yung pagtitipon, parang na lang, parang nagpa-party na lang nagkakasayahan na lang. Di ba? Minsan, ganun ang mga church ngayon. Ay, dapat kalimutan natin yung ganung pag-iisip. Yung parang nag-i-entertain na lang tayo ng mga tao. Ay, hindi po ganun mga kapatid. Pagka ganun na nasa isipan natin, yung parang ini-entertain lang natin yung tao, ay dapat
tayo nag-artista. Ano? Kasi hindi naman po talaga yun yung ating tungkulin. Ang tungkulin natin ay humayo, ano po, at ang tungkulin natin ay gawing alagad ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng magiging miyembro ng church ay dapat maging alagad ni Kristo. Kaya mapapansin nyo yung pag-aalagad, hindi madali. Hindi madali. Kaya nga 'di ba sa church, naandyan yung pagtutuwid, naandyan yung pagdidisiplina, naandyan yung pagtitiwalag kung kinakailangan na. Ay hindi po madali. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, anong gagawin mo? Magsasakripisyo ka. Magpapakasakit ka. Magpapakahirap ka. Kaya yung mga ginagawa na po natin dito sa loob ng church, ano pa yan eh? Ano lang yan? Ano pa? Basic, ano pa? Minimum. Napakababaw pa mga kapatid. Kaya nga kung minsan tayo pinapadaan ng Diyos sa mga mahihirap na pangyayari para matutunan lang natin magsumakit, magpakasakit, magsakripisyo. Kasi dadating yung panahon, kinakailangan natin matutunan magtiis. Paano kung halimbawa mangyari na yung tinatawag na tribulation? Diba? Yung kalapastangan ng walang pangalawa at yung mga kahirapan na mangyayari, na hindi pa nangyayari. Sabi pong ganon. Mula ng likhain ng daigdig at hindi na muling mangyayari pa. Paano kung dumating yon? Naandito pa tayo. Mga kapatid. Kaya pala tayo pinapadanas. Kaya habang tayo po'y naririto mga kapatid, bilang mga alipin, bilang mga alagad ng ating Panginoon, kinakailangan po tayo'y patuloy na humayo. Amen? Kasi ang kalooban ng Panginoon, yung lahat ng mga tao maligtas. Ba't pastor, kalooban pala ng Panginoon yung lahat ng mga tao maligtas? Bakit maraming mga tao ayaw sumampalataya sa Panginoon? Dahil ang bawat tao ay may sarili ding kalooban o kapasyahan. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Yung tao lang ang ayaw niyang maligtas. Ayaw niyang tumugon. At yun yung sayang. Yun yung sayang at sinasayang ng tao. Yung mga pagkakataon na sila po ay atin pong nahahayagan, nai-invite, mas lalong sayang kung tayo pong nakakilala na sa Panginoon. Tumalikod pa. Mas lalong sayang. Bakit? Nagkaroon ka na ng pagkakataon, ng oportunidad, ay hindi mo pa pinahalagahan, hindi mo pa pinanghawakan, hindi ka pa nagpatuloy, mas lalong sayang. Ang lapit na natin mga kapatid. Amen? Ang lapit na natin. Kaya wag nating sayangin yung pagkakataon na tayo'y tumugon na, at yung pagtugon natin sa Kanya ay atin namang ipagpatuloy. Kaya sabi pa diyan sa verse 4, muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayana na ihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya,
at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, sabing ganon. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Di ba? Laging ganon. Ngunit ayaw nilang dumalo. Ngunit hindi ito nila pinansin ng mga inanyayahan. At marami po talagang ganyan. Alam nyo, hindi madali talaga mag-share. Hindi madali. Hindi madaling magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero, habang tayo'y may pagkakataon, gawin po natin. Gawin po natin. Paalalahanan natin sila, yung magpatotoo tayo tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, ipahayag po natin yung mabuting balita sa kanila. Kahit na yung iba tumatanggi, yung iba ayaw tumugon, meron pong mga tao na talagang hinahanap din talaga yung pong katugunan o kasagutan doon sa mga katanungan nila sa buhay. Wala namang ibang sagot doon maliban sa ang ating Panginoong Hesukristo. Ang problema ay kasalanan. Ang solusyon naman ay ang ating Panginoong Jesus. So bakit hindi sila tumugon sa panawagan? Sabi diyan, nag-asikaso ng mga bukirin. Sabi pong ganon. Di ba? Nabasa natin yon. Yung iba, nagpunta sa bukirin. Parang anong ibig sabihin yan? Mukhang busy saan? Hanap buhay. O sa kanila, yun, sa mga mga personal na mga pangangailangan nila, yung kanila pong mas binibigyan ng ng atensyon at prioridad sa buhay. Kaya pala ang Panginoong Yesus ang sabi niya, bakit kayo mababalisa sa inyong kakanin, iinumin, darampin? Tingnan niyo yung mga ibon, di naman yung nagtatrabaho, pero pinapakain ng Diyos. Tingnan niyo yung mga damo sa mga kaparangan na naririyan ngayon, paglipas ng ilang araw, natutuyo. Tingnan niyo yung mga bulaklak sa kabundukan, wala naman nag-aalaga. Bang gaganda nila, sabi pong ganon. Kung yung mga yon, sabi pong ganon, ay pinapakain ng Diyos, inaalagaan ng Diyos, kayo pa kaya kahihina ng pananampalataya ninyo, sabing ganon. Kahihina. Kaya sabi niya sa bandang huli, kaya nga pag sumakita ninyo, ang unahin nyo ang kaharian ng Diyos at lahat ng bagay na kailangan ninyo ay idaragdag niya. Amen? Kaya pala pag tayo talaga yung magsiseryoso, uunahin natin ang Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya, mamumuhay tayo para sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi, totoo po. Kaya lang problema, ang hina ng ating pananalig. Yung issue, yung ating pananampalataya. Ba't ako magsisimba? Magtatrabaho na lang ako, kikita pa ako sa araw ng linggo. Di ba? Ganun minsan yung Biruin mo, ang Diyos ang nangako, mga kapatid. Sabi niya, kaya nga, pag sumakitan ninyo, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at idaragdag niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya lang, pandaraya ng dyablo, naku, magugutom pamilya mo. Walang mangyayari sa iyo dyan. Pag umating ka dyan sa Bible study, magsimba ka dyan, hindi ka kikita dyan, hindi ka magkakapera. Di ba ganun ang mga Anong mapapakinabang ko dyan pagka ako'y pumunta? So, ibig sabihin, nasa isip mo pa rin, pera pa rin, pakinabang pa rin. Kaya sino Diyos mo? Kita nyo na, kayo na sumagot. Totoo po, yun yung Diyos na hindi nakikita, na nakatago sa ating
puso. Kaya sabi po ng Panginoon Jesus, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Siguradong iibigin mo yung isa at tatalikuran mo yung isa. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Tinatawag na ano yun? Diyos din. Mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, alam niyo, pinakamapanganib na mawala sa atin po. Alam niyo po, yung pinakamapanganib na mawala sa buhay natin, hindi po yung pera. Hindi yung kayamanan. Hindi yung mga bahay, yung mga sasakyan. Hindi. Kundi yung ating pananampalataya. Kaya si Job nga, nawala lahat eh. Ang hindi nawala sa kanya, yung pananampalataya. Mga kapatid. Yung pulubi nga eh. Di ba? Yung pulubi na namatay. Pulubi nung mamatay. Pero mayaman, mayaman siya nung siya nasa kabilang buhay. Yung mayaman, lahat ng bagay, hindi nawala sa kanya. Meron siya. Pero ang nawala sa kanya ay yung buhay na walang hanggan. Kaya yung pinakamapanganib na mawala ay yung ating pananampalataya. Kaya nga kung halimbawa, mahina na yung ating pananampalataya, pinababayaan pa natin. Kaya nga sabi, kinakailangan magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, magpakalakas tayo. Amen? Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Pagka pag-uusapan yung pananampalataya, magpakatapang tayo, sabi pong ganun. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Di ba ganun po yung mga mababasa natin? Kaya mga kapatid, wag saan mangyari na matulad tayo dito. Na kaya nila tinanggihan, kaya sila ay hindi tumugon, ay dahil sa nag-asikaso ng mga bukirin. Ano pa po, mga kapatid? Dito pa lang po tayo. Teka. Ayan, sabi diyan, nag-asikaso ng kalakal. Ay mukhang negosyo to, Di ba? Mukhang negosyo yan, mas matindi yan. Pero alam nyo, totoo po ito Lalo na sa ating mga mananampalataya. Dapat maging talaga tayo yung halimbawa. Huwag tayong tumulad doon sa mga hentil. Ay minsan, daig pa nga tayo ng mga hentil na hindi mananampalataya, na hindi kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ibang Diyos yung kinikilala nila. Tingnan niyo po yung mga halimbawa, yung mga Muslim, di ba? Pagka-araw ng nila, talagang sarado sila. O yung mga Chinese, di ba? Tiruin mo yun. Mga yun, ang Chinese, ang kanilang Diyos ay Buddhist. Tapos, ang Muslim, si Allah. Diba? Pero mga sila, mga faithful sila. Mga kapatid. Sa pag-aakalang yun yung tamang pananampalataya na meron sila. Pero tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay wag namang matulad dito. Kung bakit hindi sila tumugon sa panawagan. Dahil sa pag-aasikaso ng bukirin, nag-asikaso ng mga kalakal. Tapos, yung iba naman, sabi, pinagmalabisan at pinatay ang mga alipin. Parang po yan, Sa bagay, kahit na ang ating Panginoon at yung mga alagad niya, anong ginawa ng mga tao? Di ba? Pinag-aano rin sila eh. Pinagpapatay din sila ng mga taong hindi
kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan yung nangyayari. Baka sabi nyo, pastor, ganun ba? Pag sumunod tayo sa Panginoon, pwede rin ba mangyari sa atin yun? Ha? Ay, dadating nga yung time na yun eh. Lalo na doon sa tribulation, anong gagawin? Pupugutan ng ulo eh. Pupugutan ng ulo eh. Sa mga panahon yun eh. Kasi yung iba, ang paniwala nila, ay hindi pastor, bago dumating yung tribulation, wala na tayo rito. Mali po mga kapatid. Mali po. Kaya nga po tayo inihahanda ng Panginoon sa buhay. Kaya nga po yung mga Kristiyano dapat handang magsumakit, handang magpakasakit. Alam niyo po, kailangang matutunan po natin yung tayo po rin ay nagtitiis. Pero pagka yung nasasaktan ka, napapagod ka, nahihirapan ka, para ma-immune ka. O para tumatag ka kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi. Alam niyo po, ang paghahari ng Diyos, magsisimula yan pag dumating na ang Panginoon. Pero bago dumating ang Panginoon, merong mga tribulation. Mga kapatid. At pagka dumating na ang Panginoon, tapos kinuha niya na tayo, at saka ngayon, magsisimula yung puot ng Diyos. Pag binasa niyo Revelation 6, na andun yung pag bawa, inano na yung yung trumpeta, may 7 trumpeta, nahihipan eh. At hinipan ng unang anghel ang unang trumpeta, tapos ito yung mga mangyayari, di ba? Na andyan po yung didilim, yung araw di na magliliwanag, yung mga ganon, susunod na na trumpeta, uulan ng yelo. Alam niyo po yung panahon na yon, ubusan. Kasi hinahatulan na ng Diyos yung mga tao, pero wala na ang mananampalataya. Doon pa lang sa 7 trumpeta, tapos pagkatapos ng 7 trumpeta, meron pang 7 mangkok na puot ng Diyos. Ay, wala talagang matitira maliban lang doon sa sinafety ng Panginoon. Pag inaral po nating mabuti, yung pong tungkol sa end times, na merong 144,000 na mga lahi ng mga Hudyo, na kung saan ay sinave niya, ganun din yung mga hintil pa na ng panahon na yon na sumama sa kanila. Ililigtas yun ng Panginoon. Pero lahat, halos ng mga tao, mamamatay, mapapahamak. Sabi nga ng Biblia, yung panahon na yon, yung hahanapin ng tao ng ang kamatayan, pero hindi siya mamamatay. Kasi hinahatulan ng Diyos yung tao. Mangyayari po yun. Itong mga sinasabi ko, mga lang to. Mga initial. Maaaring, pastor, mukhang tinatakot niyo yata kami. Ay, hindi. Magbasa po kasi tayo ng Biblia. Huwag po lang tayong umasa sa ating mga pinag-aaralan. Mga kapatid, ito po yung laging sinasabi sa atin sa mission office. Hoy, turo nyo sa mga sa church, yung tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Huwag yung puro nalaang blessing, biyaya, enjoyment. Yung ganon. Dahil pag dumating yung time na yon, mga kapatid, ay baka pa lang, yung halimbawa, hindi ka makakabili. Dahil walang, hindi ka nagpapatatak, di ba? Siyempre, pag nagpatatak ka naman, sigurado mapapahama ka. Paano kung dumating yung time na yon?
Yung hindi ka makakabili, kahit may pambili ka. Hindi ka makakapasok sa trabaho kahit may trabaho ka. Paano mangyayari ng pastor? Ay, syempre, tatatakan ka, no? Mamimili ka. Kung gusto mo magpatuloy sa buhay, ng mga panahon na yon, magpatata ka. Kung hindi naman, pupugutan ka ng ulo. Eh, syempre, ikaw, pagka ang pamilya mo, yung mga anak mo, syempre, gusto mong, mag-survive. Magdadalawang isip ka eh. Mga kapatid. Siyempre gusto mong makarating sa ganito, makapunta sa ganon, ma-enjoy mo pa yung buhay, parang ganon, Anong gagawin mo? Ay, makapagpatatak na lang, para magawa ko yung mga gusto ko. Biruin mo 'yon. Pwedeng mangyari 'yon. Lalo na kapag mas mahal natin ang ating sarili. Kaya pala ang utos ng Panginoon, yung pagsunod sa Kanya, kakalimutan mo ang ukol sa iyong sarili. Mga kapatid. Ano po yan? Paalala sa atin. Lalo yung ating panahon ngayon. Maraming mga churches ngayon, parang na lang eh. Yung katulad natin, parang, yung parang nag-i-enjoy na lang. Na yung mga tao, kaya doon umaaten sa mga yung mga mall. Mga mall. Kasi halimbawa, yung nagtuturo doon, walang ibang itinuro kundi lang. Yung magsaya lang tayo, pagpapalain tayo ni Lord, hindi tayo makakaranas ng mga hirap. Naku, mga false teacher po yun, mga kapatid. Pagka tinuturo, ganon, pag sumampalataya ka sa Panginoon, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na magkakaproblema. Yayaman ka. Pagpapalain ka. Ay, siyempre, ikaw naman na nakikinig. Ay, dito ako. Doon kila Pastor Perdi, puro paghihirap ang tinuturo doon. Puro pananakot. Diba? Siyempre, mag-aano ka ngayon eh. Magkukumpara ka eh. Tsaka doon, ang ganda ng church, di ba? Ganun yung iba eh, yung pananaw nila eh, no? Yung mga kasama ko doon, mayayaman. Kaya akong feeling mayaman din ako. May mga ganon. Kaya mga kapatid, di ba? Yung pananampalataya ng ganon, di ba? Napakababaw. Pagka ganon. Napakababaw. Kaya pagkahalimbawa, di ba, ganun yung ating pananaw sa pananampalataya. Tingnan nyo, pagka yung halimbawa dumilim lang, araw ng linggo, mag-iisip ka na eh. Pastor, madilim po eh. Yung kababaw nun. Di ba? Siyempre, sanay kang yung comfort. Kaya gusto mo saan? Sa bahay na lang ako. Magbibidyo okay na lang ako, ganon, at kakape-kape ako doon. Kaya bahala na sila, pastor doon. Diba? Yung mga ganon. Kaya ang babaw pagka ganon. Hindi katulad nung pagka yung halimbawa, natutunan natin yung mga ganong bagay. Pagka dumating yung araw ng linggo, nag-iisip ka, kahit merong mga hadlang, kung papaano ka makakadalo. Ang iniisip mo yung, kailangan makagawa akong paraan, araw ng linggo. Di ba yung ganon? Pero pagka yung halimbawa yung ating pananampalataya, yung parang yung paglago sa pananampalataya natin, pagka ating halimbawa 1 to 10, naandun ka lang sa 1 palagi. Halimbawa pagka ganon, naku, saan ka kaya dadamputin nun pagka ganun? Baka sa kangkungan. Lalo na pagka dumating yung time na yon, pag nangyari po, mga kapatid. Ito po yun parang yung panahon ni Noe, na yung mga tao, di ba? Alam niyo yung mga panahon ni Noe, yung mga tao, inaanyayahan ni Noe yun na magsisi, magbalik loob.
Kaya nga po si Noe, nung itinayo niya yung arko, halimbawa 75 years niya tinayo yun, 75 years siyang nangangaral sa mga tao. Pero yung mga tao hindi pinapansin yun. Namumuhay sila sa sarili nila, ginagawa nila yung mga gusto nila, kumakain sila, umiinom, nagsisipag-asawa, at kung ano-ano pa, hanggang sa dumating yung sabing ganun. Ganun din ang pagdating ng anak ng tao. O, pagkalimbawa, ganito tayo, busy. Di ba? Yung nakapokus yung ating isip, yung ating buhay sa mga bagay dito sa lupa. Baka ang mangyari, tumugon nga tayo, pero pagdating ng araw ng Panginoon, baka hindi tayo makasama. Tingnan niyo po yung susunod. Wag natin yan. Kaya kita niyo po, pagka binasa natin to, ganito yung nangyari mismo sa Israel. Tingnan niyo, pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta na may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte, ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli na may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapuntan niya ang kanyang anak na lalaki. O ngayon, kung ating apply sino yung tinutukoy na anak na lalaki? Ang Panginoong Yesus. Di ba? Naparito siya. Una nga sa kanyang sariling bayan Pero anong ginawa? Sabi na salita ng Diyos, naparito ang anak ng Diyos sa sarili niyang bayan. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kababayan. Subalit, sabi nga ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabing ganun. Ba yun po yun? Kaya yung pong Israel, sabi diyan, ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahong pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. O sino yung tinutukoy? Si Kristo, yung batong panulukan. Ano po? Sabi diyan, ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tapos sabi niya, doon sa kausap niya, yung mga Israelites, sabi niya, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Kita niyo po? So inilipat ng Panginoong Diyos, pinagkatiwala, yung ministeryo ng kaharian ng Diyos, siyempre, para makamta natin yung kaharian ng Diyos, kinakailangan tayo, manampalataya, magbalik loob sa Kanya, kumilala, sumunod sa Kanya. Pero sabi po ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. Kanino ibinaling ng Diyos yung paghahari niya? Sa mga sumasampalataya, sa mga hentil. Sa mga hintil. Kaya imbis sana sa Israel, pinagkatiwala yung tungkol sa kaharian ng Diyos, inalis sa kanila. Kundi ibinigay at pinagkatiwala doon sa mga taong ang sabi, kundi sa bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Sabi pong gano'n.
Kaya po yung bansang Israel, hindi lahat po maliligtas yung mga Hudyo. Kundi yung lamang talagang totoong nanampalataya at sumusunod sa Kanya. Kaya nga kahit po ang Panginoong Yesus nandito sa lupa, di ba? Yung mga Hudyo niyang kausap, minsan sinabihan niya, ang dyablo ang inyong ama. Nabasa niyo na yon? Sapagkat kung anong gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Pero ang kausap niya, mga Hudyo. Hindi lahat ng Hudyo maliligtas. Bakit? Hudyo nga sila, pero hindi naman kinikilala ang Panginoon. Hindi sumusunod sa Panginoon. Tayo, hindi Hudyo. Mga Hintil tayo. Pero, tayo po'y ibinilang ng spiritual Jew. Nang tayo po ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya nga po, yung lahi ni Abraham ay tinuturing na lahi ni Abraham, hindi dahil galing sa kanyang binhi o yung salaman, kundi ang sabi na salita ng Diyos, yung mga tunay na lahi ni Abraham, yung mga tunay na Hudyo, ay yung mga taong tinuli, yung puso, yung mga ipinanganak sa Espiritu, yung mga nagsisi, nagbalik loob sa Kanya, at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ibinaling sa atin. Kaya sabi, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. Kaya po yung Israel, hiwalay talaga sa Diyos yan. Sila Mga kapatid, dahil sa atin pinagkatiwala, kakita nyo po, yung mga nangangaral ng mabuting balita, yung mga nagmimisyon, hindi sila. Tayo. Yung mga hindi Hudyo talaga, sa laman. Pero naging Hudyo tayo sa Espiritu. Kaya nga ang sabi ng Biblia, yung nananampalataya, na mga hintil na katulad ng pananampalataya ni Abraham ay ibinibilang na lahi na ni Abraham. Amen? Kaya dapat ganun tayo tumugon, mga kapatid. Yamang tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoon. Ano susunod po? Ayan, kailan nga ba nasasayang mga kagandahang loob ng Diyos sa tao? Yung kagandahang loob ng Diyos sa tao? Kapag hindi iniangkop ng tao ang kanyang buhay sa Diyos. Sige, mananampalataya na tayo ngayon. Nakakilala na tayo sa Panginoon. Kung hindi natin iaangkop yung buhay natin sa Diyos, ay may posibilidad pa tayong mapahamak. Mga kapatid, baka hindi tayo makasama doon sa paghahari ng Diyos. Kaya kita nyo po, babasahin natin ito ng buo. Sabi rito, sinabi niya sa kanyang mga alipin, sabing gano'n, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ng mga ina niyan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang mataw at inyong anyayahan. Sa kasalan, ang lahat ng makita niyo, lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin. Sinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabuti, pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So, ibig sabihin, yung paanyaya ng Diyos talaga, kahit ano ka pa, sino ka pa, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya, manampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, may tumugon. Pero sabi dito, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Tumugon naman sila, sabi. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kasi kasalan yung pupuntahan Tandaan po natin, pag may kasalan, merong kainan ka agad. Gugutom na yata kayo. Hindi, ibig ko sabihin, sa kasalan, merong may kakasal. Tapos, may mga bisita. Pero yung mga inanyayahan, anong nila? Dapat gawin. Kailangan nakapangkasal na damit. Tandaan po sa kasalan, merong dress. Hindi, naitanong ko lang. Ano meron sa kasalan? Kainan.
Talagang may kainan doon. Kaya nga piging. Pero bakit halimbawa yung kasalan? Kasi nga po, pagkasalan, meron pong damit na ibinabagay na isusuot. Yung mga inimbitahan. Kaya iaakma mo, yung okasyon doon sa iyong isusuot. Mga kapatid, hindi pwedeng basta na lang may kasal, pupunta ka doon kahit di ka imbitado, tapos kahit ano na lang isusuot mo. Kaya nga 'di ba yung mga ini-invite, papadalan ng anong nakalagay doon na, invitation nakalagay doon. Ang damit po natin yung kahit casual lang, 'di ba? O ang damit po natin kailangan formal o kaya naman semi-formal, 'di ba may ganon? So mo, no? Aakma mo yung iyong isusuot doon sa okasyon na iyong pupuntahan. Kaya sabi po rito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Tingnan niyo po, tumugon, di ba? Pumunta mga kapatid? Pero, hindi niya hindi niya iniangkop yung kanyang kasuotan doon sa okasyon. Ngayon, i-apply natin sa buhay. Bilang mga mananampalataya. Kailangan po, kung tayo mananampalataya na, iaangkop natin yung ating buhay sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Kasi kung hindi natin iaangkop yung buhay natin sa Diyos, kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan tularan natin sino? Ang Panginoon Iaangkop talaga natin. Yung ating pamumuhay, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po yung ibig sabihin niya. Hindi pwedeng sinasabi lang natin na basta tayo nanampalataya na, ganon, nakakilala na ako sa Panginoon, ligtas na ako. Ay, hindi po. Kaya nga po merong mga katuruan ng ating Panginoong Yesus na ang sabi niya, ituro nyo, sa kanila. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-utos ko. So, iaangkop natin yung ating pamumuhay doon sa mga aral at turo ng ating Panginoong Yesus. Para pagka nga dumating na siya, at tayo po'y kukunin niya na, dadalhin niya na tayo doon sa piging, para humarap doon sa handaan ng Diyos. Parang gano'n, ay karapat dapat tayo pag dumating siya. Amen? Amen? Kaya hindi po sapat mga kapatid na basta tayo tinawag, okay na. Maraming tinawag, pero kukunti ang nahihirang. Meron ngang tumugon na nga, pero itinapon sa labas. Kung sa atin pa yan, maaaring yun yung maiiwan. Pag dumating ang Panginoon. Yun po yun mga kapatid. Minsan binabasa lang natin itong talinhaga na ito, parang wala lang. Ay, napakalawak po ang ibig sabihin yan. Kaya kinakailangan, inaaral nating mabuti. Kaya iba rin po talaga yung may nagtuturo. Kaya nga sabi, at turuan nyo sila. Kailangan gagawin naman natin, magpaturo. Ang mahirap, pagka mayroon tayong kaisipan na, alam ko na yan, ay hindi tayo matututo. Bakit? Alam mo na yung lahat ng bagay. Pagka gano'n ang ating mentalidad,
Kaya maraming mga Kristiyano, bansot. Bakit? Ayaw matuto. Ayaw magpaturo. Kasi, sa kanyang isip, yung mga nababasa niya, naririnig niya, alam niya na lahat. Pagka ganun ang nasa isip natin, hindi ka talaga lalago. Hanggang diyan ka na lang. At pag hindi tayo lumago, alam niyo po ang isang bunga? Pagtalikod. Ganun po ang nagiging bunga nun. Kaya pag tayo po ay yung pinapaalalahanan, tinuturuan, itinutuwid, mas mabuti pa na sumunod tayo. Dahil yun yung paraan para po tayo'y lumago sa ating pananampalataya. At tayo'y maging handa palagi. Pag dumating yung panahon, mga kapatid, sa pagbalik ng ating Panginoon, at tayo po ay kanya nang susunduin at dadali na doon sa piging na inihanda ng Diyos. Amen? Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa po, ay ito pong ating mga natalakay, tungkol sa kung kailan nga ba nasasayang yung kagandahang loob ng Diyos sa tao. Una, kapag tayo hindi tumugon, o yung tao sa panawagan ng Diyos. At pangalawa, kapag hindi natin iniangkop ang ating buhay sa Diyos. Again, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, maraming salamat po, At purihin po ang ating Panginoong Jesucristo.